morning po, 6:58 ng umaga ngayon. Pangatlong araw na po ng pagkakasakit ni Pure Health. Kagabi hindi siya nakatulog dahil nanginginig na po yung katawan niya. Dahil dyan napagdesisyonan na po namin magpa-check up siya. Alam niya na po kasi sa sarili niya na hindi na kaya ng ano. Ito bukas na ba? Hindi pa, nakalak pa. Ayan po yung dito tayo pupunta. Oh. Dito tayo parada sa kabila. Oo. Dito tayo magpapa-check up. Anong oras bang bukas nito? Hindi yata. Pero magkaparegister Medyo mag-aantay tayo ng medyo matagal-tagal. Kasi dito, pila. Kaya kailangan mauna ka. Magbaba tayo para tingnan mo doon. mag-almusal tayo. Mamaya kakain ko lang ng biskwit eh. Mamaya mag-almusal. Hinaya pa naman niya mag-drive. Buhay pa naman. Buhay pa raw. Sabi niya. Hindi na kaya mag-drive. Wala na. Hinihingal-hingal na siya. Madali na siyang mahingal. Naglakad kasi. Ang dami na po niyang problema ngayon. Ngayon, di niya na kinaya. Kaya gusto niya na magpa-check up. Dapat nung una pa lang, nagpa-check up na tayo. Linggo ba gayon? Linggo ata yun? Ba linggo? Linggo ba yun? O Lunes? Kagabi, okay naman siya. Ewan kung anong ginawa niya. Madaling araw nga. Nangatal ako. Grabe. 3 hours. Hindi na tumitigil yung pangangatog ko. Kahit anong hawakan ko, tumitilapon. Buong katawan ko talaga nanginginig. Kala ko kasi okay na dahil nung yung init niya nung Ginachika una. Yung init nung una, hindi na masyadong mainit. Tapos nakakatulog na siya kahit papano. Aga ka nga natulog kagabi, di ba? 8 lang. Tulog na ako. Pagdating ng mga 2, yun na. 2 o'clock. Nangatal na po siya. Akala ko naglilikot lang. Bumabagsak yung mangkok dun sa loob ng bahay. Hindi Kasi ko... tumatalbog eh. Hindi ko siya mailapag ng Yan po yung nangyari sa kanya. Kaya ito, nandito tayo ngayon. Magpapa-check up tayo para malaman na natin kung ano yung dapat niyang inumin. Yun, kasi baka yung mga ininom kong gamot useless eh. Masisira naman yung kidney ko. Kung inom tayo ng inom na hindi yun naman para doon sa sakit. Mahirap. Tara, baba tayo. Tingnan mo na. Pinahiga po ako doon. Lahat ginawa, tinanagal ng dugo. So, tapos tinanong ko yung kung mabubuhay pa ako. Ano ba yun? Hindi pa naman daw nag-blood kaya mabubuhay pa ako. Ano nang gagawin mo? Magpapa-x-ray? Mabalik daw ako pagkatapos kumain. Pwedeng kumain? Pwede na, ginanan ako ng dugo eh. Kain na tayo. Babalik tayo dito. Pag nag-flat na daw, hindi na mabubuhay. Ano ba yung plot? Yung ano niya, wala Ano ba na. yan? Hindi, patay na. Tara na, kakain daw muna kami. Ayan, okay na po. Nakapagpa-check up na po si Pure Health at marami po siyang reseta. Ito po. Antik na ako magkaroon ng pag hindi pala naagapan yan, magkakaroon ng tubig sa baga. Meron siyang antibiotic para sa sikmura, may allergy, sa ubo, may liver, para sa sakit, at saka sa... Sakit ng ulo, meron din yun dyan. Yan, ang dami po niyang reseta. Ito po, bali 2 page po. Medyo mahaba-habang gamutan. Tapos, babalik pa siya para sa follow-up, check-up. Sa June 1 ba to? 11? 11. June 11. 10 days nga raw yung pahinga. So ngayon, Ano, pupunta 7 tayo days. sa drugstore kasi bibili tayo ng mga iinumin niyang gamot para po gumaling na siya. At Ano pala medyo yun? marami-rami to. Ano sabi ni Doc? Hindi ko daw ipahinga. Malalaman niya raw yung pag in-x-ray ako ulit eh. Maaari daw magkatubig yung baga ko. Dapat daw magkain, tulog lang ako. Pag inantok, matulog. Wag daw kahit ano. Sabi ko, Dok, baka pwede ako mag-garden doon. Hindi rin daw pwede. Marami-rami itong gamot na to. Hindi natin alam kung magkano gagastusin natin. Sa gamot na to kasi sobrang dami, no? Baka hindi natin mabili lahat. Kakakulang yung dala kong pera. So ito na po yung mga gamot ni Pure Health. Marami-rami rin po ito. Sobrang dami.
pero hindi pa natin na kumpleto dahil medyo may kamahalan po, no? May kamahalan siya kaya hindi natin siya na kumpleto. Ito ang pinakamahal sa lahat para sa liver ni Pure Health. Nanghihina na po si Pure Health, gusto nang matulog. Pauwi na po tayo. Anong mga bawal sa'yo? Anong bawal mong kainin? Bawal prito? Lahat ng mantika. Bawal adobo? Ang kailangan lang sa'yo, ang kakainin mo lang sa'yo, ang kakainin mo lang mga gulay-gulay. O tama, puro gulay naman doon. Maggulay-gulay ka na lang. Kailangan sa kanya walang lasa. Ayan na, pagod na po yan. Gusto na magpahinga. Wala daw siyang... Bilis ko na mapagod. Pagka may ganun sa likod, Ramdam ko siya kagad eh. hihingaling ka, kunting lakad lang. Ayan na. Kaya kailangan mag-ingat-ingat ka na. Madali ka na niyang mapapagod. Pero pagka nakasurvive ka, nakainom ka na ng gamot, mababawasan yan. At saka makinig sa doktor. Kailangan lang daw niyang gawin ay magpahinga ng magpahinga. Magbubuhay, magbubuhay mayaman daw muna siya. Bubuhay mayaman, wala ka namang kakainin. Ayun lang. Sige nga. Ngayon lang yan, titiisin mo lang hanggang sa gumaling. Alam mo naman ang buhay, hindi ka naman pwedeng. Ngayon lang. Ayan, pauwi na po tayo. Makakapagpahinga na. Mga 7 kami nandun, nabasa na yung resulta niya, mag-11 na 3 minutes na lang, 11 o'clock. Busy si Doc. Yan, tara, uwian na. Ayan, magandang gabi po. 7:30 na, kaiinom lang ng gamot ni Pure Health. Nagtaka yung doktor sa akin kasi sabi niya 4 years? Ikaw 4 na taon na raw simula nagpa-check up ako sa kanya eh. Pero nagpapa-general check-up ka, dun nga lang sa Oo, dun sa iba pero hindi ko naman nararamdaman yung ganito mo eh. No. Yung parang nanginginig ako na hindi ko mapaliwanag. No, manginginig ako saglit lang pero 2 days nakatanggal na. Ngayon, naisip ko na kanina madaling araw, sobra talagang pangangatog ko. 3 hours. Maubusan na ako ng parang nag-ano na yung puso ko eh. Ininom ko na kahit medyo mainit ang tubig para pumasok sa katawan ko yung init. Maliligo na nga sana ako ng mainit eh. Kaso wala pa, hindi na, kulo pa lang yung tubig. Nagana ko 2 baso. Ininom ko nang ininom. Lalapag ko ng baso, natatapon. Tinanong ko yung doktor, tinanong ko ng doktor, bakit daw ngayon lang ako nagbalik? Sabi ko kasi, Dok, after nung natin, session sa iyo, yung general check-up ko sa iyo, naging okay ako, wala akong naramdaman kasi nagkaroon kami ng basketball. Ilang taon yun, 3 years yata o 4 years kami naglalaro. Tapos 1 year ago lang tumigil kami maglaro. Sabi niya, dapat hindi kayo tumigil kasi pag sanay na ang katawan mo ng ganun, hahanap-hanapin niya yan. Doon ka nahanapan ng sakit. Yan, kagaya niyan. Tapos kain kayo ng kain ng, sabi niya pa, yung baka. Masarap yan, pero yan ang number 1 kasi ang may tama sa akin guys, yung liver ko. May ano na siya, parang may tama na, pero kaya pa namang gamutin, binigay niya ako hanggang 6 months. Sana nga matanggal pa. Sa tingin ko naman pag si Lord nandyan, magagamot po yan. Ngayon, inaano niya sa akin kasi sabi niya, ano pang masakit sa'yo? Sabi ko, Dok, yung likod ko. Pag inatake ako ng panginginig, likod ko naapektuhan. Tapos nahihirapan na rin akong huminga. Sabi niya, may restahan din kita ng gamot, pero bibigyan kita ng 7 days na bawal akong lumabas. Magbuhay mayaman daw muna ako dito sa loob. Sabi ko, Dok, kahit lumabas lang ng pinto, sabi niya, bawal. Dito ka lang, manood ka, higa, pag nantok matulog. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Yun ang para magpahinga yung katawan mo habang nagiinom ka ng gamot. Yung parang sa yung sa, ano ba tawag yun? Baga. Kasi parang may spot yata na nakita eh. Pero 7 days lang ang binigay niya na nagagamutin. Antibiotic binigay sa'yo. Pag nag-clear na yung nun, sa 11, mabalik ako doon. Tapos sinabihan niya, ito masakit din. Kala ko walang effect naman yung x-ray. Meron din pala. Yun yung masakit eh. Nung ginanginig ako. Kasi ngayon, sabi niya, pag natapos yung 7 days, sabi niya sa akin, maglaan ka every morning or hapon, 30 minutes, maglakad ka sa Bagasbas. Lakarin mo back and forth hanggang dyan sa may GNF.
Nahalabas lahat yung ano mo dun. Parang iba ko kasi wala naman kayong basketball na eh. Yun ang ano mo, maglakad kayo, kasama mo si misis mo. Mag-jogging 30 minutes a day. So yun guys, ito yung pong update. Sa akin sana makuha ng gamot. Yung sa liver ko, naasahan ko na 6 months kasi medyo matagal. Pero okay lang, importante magamot. Kaya lahat ng mga bisyo ngayon, iiwanan na guys. Ga-diet na rin. Pero thank you kay Lord kasi yung aking dugo, yung aking blood pressure, hindi siya nakisabay. Kasi yun po ang mahirap eh. Pag inaatake ko ng ginaw, tapos yung blood pressure ko nataas, sobrang sakit ng ulo ko, parang puputok yan. So, masakit na nga dati, ramdam mo na may kirot-kirot ng konti. Tapos sasabayan pa ng panginginig, ay naku po. Kaya buti na lang yung aking blood pressure, paano tawag dito? Nakisama. Kaya yun, pag-pray nyo po. Sana sa 11, maging clear na yung aking pagbalik doon, aking x-ray. Abangan nyo sa vlog na si Kumaya kung ano mangyayari sa 11. At saka sa gagawin ko dito, kasi hindi daw talaga ako pwedeng kumilos eh. Kahit lumabas, bawal. Dito lang. Ang ng doktor, halo-halo eh. Sa doon yung kulang sa pahinga, liver fatigue. Yung isang araw daw ginagawa ko. Alam niya eh. Yung isang gabi mo, ginagawa mo lang 3 hours ang tulog mo. No? Minsan wala pa. Naganon sa akin. Ay, upo dok. Sa isang araw, nalilipasan ka rin ng gutom. Tapos wala kang tulog. Tapos nainom ka ng kape. Delikado pala yung kape. Isa yun sa nagpapaano sa atay mo. Kung di may iwasan magpuyat, minom ka lang ng tubig. Huwag kang uminom ng kahit anong kape. Dahil ang katamaan nun, atay mo. Okay lang kung bata ka pa. Pero pag nasa 40 ka na, sabi ng ito na talaga nalabas daw yun. Hindi pa nga ako totaling yung tawag dito, addict sa kape. Kasi nagko-control din ako pag nandito sa bahay. Tsaka lang naman eh. Nagkakape lang ako pag sa biyahe. Kaso, sunod-sunod. Kaya inom lang ng isang baso, may kape na naman na cold. Hindi pala maganda yun. Kaya sa mga insan natin dyan, ay kay Kuya Robin pala. Sorry insan, hindi talaga ako makakapunta. Kay Kuya Robin, kasi nakaburol si Kuya Robin ngayon sa Tarong. Sorry. Kuya Robin, sorry po. Hindi talaga ako makakapunta doon sa iyo insan. Sana maintindihan mo. Siguro tawagan ko na lang si Piniko. Hindi rin natin napagbigyan nung si Kuya Nico na mapuntahan nung si Kuya Robin. Hindi nga kasi ako pwede rin lumapit doon. Oo, yan. Kaya sana po maintindihan nila. Kuya Robin, Pero pag-pray mo. nakikiramay po kami sa kanila. Sana insan, gabayan mo ako para mabilis kumaling. Niloko nga ako, naalala ko eh. Basta mayroon siya, nagparamdam siya sa akin. Thank you po sa kanila, kay Ate Josie, tsaka kay Ate Annie. Kinamusta si Pure Health. Yan, thank you po. So, yan po. Hanggang dito na lang po. Mag-update na lang po tayo sa susunod pong pagbabalik po na Kay Doktora. Doktora. Yan. So, hanggang sa susunod po. Maraming salamat po sa lahat ng kalingap na manonood. Thank you po sa inyong lahat.